Hello, what's up, this is Kotman back again for another detalyadong review, and this time, this is the Red Magic 9 Pro 5G. Yes, finally 5G na. Nagkamali kasi ako doon sa una, so yeah. This is the 5G version na totoo na to, legit na to. So, kung napanood nyo na unboxing, alam nyo na siguro kung ano ang specs nito, kung hindi pa. Anyway, pag-uusapan din naman natin yun dito. So, let's start. So, Redmi Note 13 Pro 5G. Mahaba pangalan na. So, price po muna tayo. Sa price, dalawang variant po available. The 16,999 or 17,000. Sabihin natin 17,000. That's the 8GB, 256GB storage. And then, itong gamit natin is 12GB, 512GB na storage. UFS 2.2 po ito na storage ha. Ay nasa 18,999 or 19,000 basically. This is 19,000 pesos. Yung 512GB. Expectations. So, sa specs po nito is Android 14. Running on Android 14 po ito ngayon. Currently si Redmi Note 13 Pro 5G. HyperOS, kaka-update lang po. Natanggap ko siya ng MIUI. Tapos, a few days ago, HyperOS 1.0.4 na siya. So, HyperOS na po ito ngayon. Alright? Chipset po nito is Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, 4nm. Tapos, ang GPU is Adreno 710 GPU lang. The rest of the specs, post nyo na lang po ang video kung gusto nyo pang basahin. Okay? Para makapag-continue na tayo, makapag-move on na tayo. Alright, let's do this! Sa build and design. So, kung mapapansin nyo, very glossy siya. And kung, papakita ko sa inyo, pwede nyo po siyang gamiting salamin. Ayan. So, yeah. And by glossy is, ito po ay medyo fingerprint smudge magnet. So, kakapunas ko lang yan. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano siya kalapitin sa smudge magnet. Tatakpan ko na lang. Alam ko na iba dyan madiriin eh. Pero tatakpan ko na lang mamaya kasi meron naman siyang kasamang jelly case sa box na may logo rin naman na Redmi. Still, kuhan muna tayo. Saglit lang tayo na tour bago ko tuluyan takpan. Okay? Andito po yung triple camera niya. Yes, 200 megapixel po main dyan with OIS. And ang edge, of course, flat. Yan ang uso kasi ngayon. Ginaya nila kay iPhone. And dito po yung power button, volume rocker. Yes, power button lang po. Fingerprint po kasi nasa screen. Nasa taas naman po is meron tayong IR blaster or infrared. Meron po tayong noise cancellation mic. Dedicated speaker sa taas. Meron ding 3.5mm jack or headphone jack. Sa kaliwa, wala po nakalagay. Okay? And then sa baba, meron tayong SIM tray. Sa SIM tray po, non-expandable po siya. So, kung may pera kayo, afford nyo naman yung 512GB, go for 512GB na. Kung 256GB, baka kasi mabitin kayo. Depende naman yun. Actually, kung malalaki naman yung mga files nyo, di talagang bitin sa inyo yung 256GB. Pero most of the time naman, sapat ng 256GB. Pero depende sa inyo yan again. Ulitin ko lang, non-expandable po siya. And of course, andun po yung main microphone sa tabi ng SIM tray. USB Type-C. Ito naman po yung main speaker. Okay? Itong likod nga po pala, kung hindi ko nabanggit, glass po to, made of glass. Frame is plastic. Display is glass. So, glass, plastic. Alright? So, basically, mukha naman siyang premium. Medyo, sobrang kadiri na agad. So, yeah, punasan ko lang saglit. Tapos, takpan natin ng jelly case na lang kasi, yak, yak. So, ito po ang itsura niya kapag naka-jelly case. Mas malinis tingnan at hindi fingerprint smudge magnet since this is rubber or I don't know if this is plastic or feeling rubber lang for some reason. Ang ganda naman actually. Solid. Again, kasama po ito sa box. So, hindi nyo na kailangan maghanap pa ng iba pang jelly case. Okay na to. Ngayon, lipat naman tayo sa display. 6.67-inch diagonally 1.5K resolution. Yes, so mas mataas ito sa typical nyo na 1080p. Nasa gitna siya ng 2K at 1080p. This is 1.5K resolution. AMOLED din po yan. Yes. And kaya niya po hanggang 120Hz screen refresh rate. Kita nyo naman yata. Yun, 120Hz. At ang brightness, yes, ginamit natin siya sa labas. Full brightness po nito, 1,200 nits. Pero kaya niya po mag-boost hanggang 1,800 nits. Just in case na sobrang liwanag talaga ng araw. Ma-attain nyo lang po yung 1,800 nits pag naka-auto lang siya ha. Pag naka-auto brightness. Pagka naka-manual brightness hanggang 1,200 nits lang po ang kayang brightness niya. Very usable po sa labas kung gagamitin nyo sa mga tropa nating riders dyan or sa mga nagtatrabahong tropa natin dyan sa labas, tanghaling tapat, pwede po sa inyo maliwanag at usable po yung kanyang screen at display. Alright? Sa multitouch, supported po niya hanggang 10 multitouch
Sa touch sampling rate naman, if you are curious, 250 Hz po yung base niya na touch sampling rate. Very usable po yun. Of course, sobra-sobra po yun actually yung speed. But if you go for gaming mode, kaya niya po hanggang 1000 Hz invoke rate. Okay? Ngayon, silipin lang natin saglit ang display settings niya para may idea lang kayo. So, pagpasok natin sa display settings, makikita niyo meron po tayo ditong color scheme which is you can adjust yung pagiging colorful ng kanyang screen. So, ako always vivid kasi gusto ko talaga makulay kung sa makulay. But also, you can always adjust depende sa trip mo. And then may advanced tayo which you can manipulate mano-mano. But ako, vivid all the time lang naman ako. And then of course, the whole time dito sa review na to, sinet lang natin siya sa 120 Hz screen refresh rate. Okay, kung nakikita nyo nag-60 Hz yan, not my fault. Talagang kusa siyang nababa kapag hindi naman kailangan yung 120 Hz or hindi supported ng app yung 120 Hz. So, but the whole time sa settings ko, 120 Hz lang po sa mga magko-question dyan. And of course, kung meron kayong mga games na gusto nyo na mag 120 Hz screen refresh rate, make sure na ilagay nyo po sila dito. Sa baba lang po, apps using high refresh rate, and then make sure na i-check nyo lahat ng mga gusto nyo. And then the rest, kung okay lang sa inyo, mas tipid kasi sa battery yung ganon. Yung, kapag yung kailangan nyo lang, ilalagay nyo sa 120 Hz. The rest, lagay nyo sa normal na 60. Yeah. Ako ilalagay ko lang dito ako sa inyo. Kung ako lang naman sa inyo ha. Yung games lang ang lagyan nyo ng 120 Hz screen refresh rate. Normal na usage, go for 60 Hz lang. Like this one. Sa Farlight, of course, kailangan natin yan naka 120 Hz screen refresh rate. So, i-on natin siya dito. Yun. Kayo na lang bahala dyan. I-off nyo na lang yung mga alam nyo, hindi naman kailangan ng 120 Hz. Mas tipid sa battery at nagagamit nyo talaga sa 120 Hz kung saan nararapat. Alright? And kung vividness lang din naman at ganda ng display, panoorin nyo na lang kung gaano kaganda ang display nito. Alright, nakita nyo naman kung sa makulay na makulay, vivid na vivid, sharp na kulay, ito na po yun. Wala nang mas maganda pa rin. Hindi, joke lang. Basta maganda po yung kanyang display. Sobrang vivid, napakamakulay, masarap manood po dito ng Netflix. And speaking of Netflix, supported siyempre niya ang DRM Wideband Security Level 1. Alright, so yeah. So kung gusto niyo talaga manood ulit ng maganda at makulay at kung black talaga at bright talaga ng mga scenes sa movies, favorite yung TV shows and YouTube channels, maganda po dito. Alright, move on na tayo sa audio. Sa audio, meron po tayo, kung maalala nyo kanina, meron tayong speaker sa taas, meron tayong speaker sa baba. And ito po yung kanyang sample na I hope magawa ng justice ng microphone ko. So yes, stereo speaker po siya, dual speaker of course. Ang loudness, pagdating sa loudness, personally, I would say na very good po yung loudness niya. Not the best out there, but very good yung loudness niya. May yung 3.5mm jack support po niya dito sa taas. Ito pong headphone jack niya. Supported po niya hanggang 192 kHz na audio quality. And speaking audio pa rin, of course, meron po tayong Bluetooth 5.2 rito. And sa Bluetooth 5.2 po, supported po niya ang SBC, AAC, Qualcomm aptX audio, HD audio, LDAC, adaptive TWS Plus audio, nice, LHD, C5, B5, B3, B4, V2, V1. Yun. So, wala nga lang ng mga lossless, yung mga high-end na mga Bluetooth codec sa audio, pero this, okay na po ito. As long, ito po ay gagana lang po, yung mga codec na yan, depende kung supported din po ng mga Bluetooth TWS nyo o earphone. Okay? Agagana lang po yung mga yon, depende sa support ng mga earphones nyo at headphones na wireless. Alright? Hindi porket nandun sa listahan, yun na yung tutugtog sa inyong mga earphones. Para malinaw lang. Kasi yung iba, bakit SBC lang yung lumalabas? Yun lang malamang ang supported kasi ng earphone mo. Alright? Para malinaw lang po yun. And speaking of Bluetooth 5.2, of course, nasa connectivity na rin naman tayo. This one supports 4G LTE, 5G, and even VoLTE. Yun. So, tinest natin ang mobile data connection niya. Remember,
kung napanood nyo na yung mga previous detalyadong review ko, dito po sa area ko is mahina po ang mobile data signal. But look at the mobile data signal na kayang sagapin ng smartphone ito. Usually, around 10 Mbps lang. But this one, humataw hanggang 30 Mbps. Malakas ang sumagap siya in fairness. Pero sa Wi-Fi, although supported po niya ang Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz, and of course, nakakonect tayo sa 5 GHz the whole time, hindi niya po na max out for some reason ng 500 to 600 Mbps ko na internet speed. Ang maximum niya lang is around 360. So, good lang po or average siya masasabi ko sa kanyang Wi-Fi, but the mobile data, medyo na-impress ako ng bahagya. Okay? Pero yun nga, may reputasyon kasi si Xiaomi and even Poco na puputol-putol daw ang signal randomly, pero hindi ko pa kasi siya na-encounter, so gusto ko sanang gawa ng video kung may encounter ko siya. But for now, sa test kong ito, the whole time, itong mahigit 1 week natin na ginamit, okay naman yung mobile data niya, solid. Very useful, lalo na nung nabiyahe ako at ginamit ko siya sa Google Maps. Anyway, speaking of Google Maps, ito naman po ang GPS accuracy niya. Kaya po hanggang 3 meters accuracy. Above average lang po, not the best out there na dapat 1 meter. 3 meters is still above average. Okay? Meron din po itong NFC. Just so you know, ayan, makita naman yun yung logo ng NFC. Hindi ko makita kung saan dito yung settings ng NFC. Pero meron eh. Now, lipat naman tayo sa camera. Itong camera po niya is meron 200 megapixel na wide lens with 1.7 aperture kung di ako nagkakamali. Yes, tapos yung second camera niya is 8 megapixel ultra wide, and then the third megapixel is basurang 2 megapixel macro. Oh yeah, trigger na lang kayo, pero yeah, hindi ko talaga sasabihin na good ang 2 megapixel. Never! 8 megapixel mapagtsatsagaan ko pa. Okay, pictures na tayo. Pictures po actually are great. Not bad actually, solid. Gusto ko yung mga pictures niya with some mild processing na mapapansin nyo rin naman. Okay din yung dynamic range, yung brightness at saka darkness na angulo. Actually, medyo wide yung kanyang dynamic range. So, very good na rin naman para sa akin. Most of the time, at least, hindi ko sinabing lagi, most of the time, very good po siya. Rear camera shots are impressive, in my opinion, even in low light. And actually, most of my shots here, low light. Kasi medyo tinamad akong lumabas. So, mga kuha rito, low light. Yes, hindi po siya very bright na kagaya sa araw, sa labas. So, para makakuha siya ng ganito kaganda ng mga pictures is impressed ako. Usually noisy, although may noise din naman siya, pero konti lang. And I like this. And very much ready na to for social media. Sa selfie naman, average lang with some minor processing, may konting beautification, pero sobrang konti lang naman. Hindi siya masyadong aggressive. Overall, details are well preserved pa rin naman sa kanyang selfie shots. Ang ganda rin ng kanyang bokeh effect. Oh. Solid, no? Ganda. Sa video recording, sa rear po, rear camera, nagma-max out lang siya ng 4K at 30 fps with the OIS already working. Yes, 4K at 30 fps usually doon sa mga na-test ko yung Poco M6 Pro tsaka yung Redmi Note 13 Pro 4G version. This one is the 5G version, remember? The 4G version di po nag-work or nagki-kick in yung OIS sa 4K sa 1080p at 30 pa. Pero this one nag-work. Kaya pakita ko na lang din sa inyo. So, ito po yung kanyang 4K at 30 fps. Ito po yung max video resolution. So, naglalakad po tayo. So, see? Mukha namang may stabilization kasi kahit na mauga, parang naka-steady pa rin, naka-focus pa rin tayo sa isang point, focus pa sa isang point eh. So, mukhang okay, may stabilization siya in fairness. Good, this good. 4K 30 pa lang to, hindi pa naka-activate yung EIS din kasi OIS pa lang to. Ito yung physical pa lang or hardware version pa lang ng image stabilization. Try ko nga ilipat sa may EIS din. Yung may EIS kasi niya is 1080p at 30 fps eh. Switch ko lang ha. Kamusta yung mic? So ito naman ang 1080p at 30 fps with OIS and plus EIS. So may plus tayong EIS dito. So walking, mas mabilis tayong walking. Pero wow, sa stabilization ha. Nice. Okay. Stabilize kung stabilize. Good. Kamusta naman yung microphone? So 4K at 30 fps ulit tayo. Gusto ko lang i-test yung kanyang zoom in, kung gaano kalakas yung zoom in. Hopefully walang tao doon na nagbibihis. Delikado tayo. Okay, medyo soft na siya, no? Hindi na ganoon ka details. Kita natin may konting shake na rin ng details dito. Parang may mirage pa nga ako nakikita. So yeah, sa dahon medyo slightly nag-oil puzzle ng bagya, but okay, that's 4K at 30 fps lang naman. Tinesting ko lang yung zoom. Ang zoom niya max by the way is hanggang 6 times. Yeah.
So, yun yung ilaw pag lumayo tayo. Ganun po kalayo. So, not bad na rin. Hindi na masama. Pwede na sa mga average zooming pangangailangan nyo. Sa selfie video naman, nagmamax lang po siya sa 1080p at 60 fps with noticeable EIS effect. So, not bad na. Hindi po masyadong mauga dun sa selfie video. Check nyo na lang. So, ito po yung selfie niya. Mukhang wala namang stabilization. Or meron. Meron? Parang meron. Slight, no? Minor. Bisa natin lakad. Okay naman. And wala siyang, in fairness, hindi niya hina-high expose yung cloud sa likod ko. Kahit na ang liwanag ngayon. Tensya na bawang gising ako. And detail sa mukha ko is okay din. Hindi niya ako binubeautify. At least dito sa screen na nakikita ko, kamusta naman yung microphone. Okay na rin. Hindi super stabilized pero very usable na rin. 1080p at 60 fps lang po pala ang front maximum na video resolution. Okay? So yun, para sa akin, very good po yung selfie. Not the best, good lang, very good. Pero yun nga, nakukulangan pa rin ako na dapat at this price range, almost 20k, sana meron ng 4k at kahit man lang 4k at 30 fps sa front, but wala eh. 1080p at 60 fps lang, and yun lang tatanggapin ko. Pero okay naman overall. Details are good, not bad. Okay? Still kulang lang para sa akin kasi nasa 19,000 na, especially this 512GB storage niya. Ang battery po nito is meron tayong 5,100 mAh na battery, and meron po siyang 67 watts charger. Supported din to ang Power Delivery 3.0, which means mas efficient ito pagdating sa pag-charge. 15% to 100% kaya niya pong i-charge. By average, sa ilang beses ko siyang na-charge, around 40 to 45 minutes. Good, pwede na. Dalawang episode ng anime na tigto 20 minutes, fully charged na po ito. Alright, ngayon, syempre meron tayong PC Mark. Sa PC Mark score niya, yun. Sa half brightness and half volume with internet, 8 hours and 44 minutes. So, very much above average siya. Around 1 hour and 44 minutes above average. Kasi 7 hours lang naman ang average. And sa full brightness and full volume with internet, 11 hours, 58 minutes. So, 12 hours na din actually. So, above average din siya. Sa usually 10 hours to 11 hours lang naman ang average ng full brightness. This one, kaya niya hanggang 12 hours pa nga. So, above average. Okay? Solid na yan. So, pagdating sa battery endurance, goods na goods. Again, this is for light use na test. Hindi po gaming test po yun ha. That's light use. Sa test na yun, included lang doon yung browsing, social media, video streaming, yun. Hindi po kasali doon ang video recording at gaming. Ibang konsumo po yun ng battery. Medyo heavy na po yun. Okay, para malinaw lang sa inyo. And if you are asking kung meron siyang bypass charging, I check. Wala po ako nakikita ang bypass charging settings dito sa kanyang gaming mode. As you can see, wala akong bypass charging dito, clear memory, etc. etc. So wala. Ito lang yung kanyang mga features dito sa kanyang gaming mode sa gilid. Okay, swipe nyo lang dyan. Wala eh. And speaking of gaming, of course, nandito na rin naman tayo. Tuloy na natin. Ang Antutu score, 609,657. Not bad na rin, pwede na. 199,000, almost 200,000 sa CPU and 116,000 naman sa GPU. So, mahigit half lang ng konti sa GPU. So, is this a gaming phone? Papakita ko na lang siguro sa inyo para mas malinawan kayo. Alright? Pero bago yan, lipat muna tayo sa 3D Mark. Sa 3D Mark, 796 lang yung best loop score niya. Pero in fairness, stability, 99%, and temperature, humatol lang hanggang 41 degrees Celsius. It's not bad. Pwede na. Hindi siya nag-overheat dito sa Wildlife Extreme Stress Test. Okay? Para lang malinaw sa mga nag-ano dyan. Bakit daw Wildlife Extreme Stress Test ang ginagamit ko sa mga smartphone? And then, tinest natin siya siyempre sa CPU throttling test. Medyo may konting thermal throttling na nangyari. 77% stability lang. May kataasan din naman kahit paano ang CPU performance niya at 247,000. So, above average yung kanyang CPU performance. Stability nga lang medyo bumaba ng konti. But that's yellowish lang naman. At least hindi nag-red or orange. Pwede na yan kahit paano. Now, translation nito sa gaming. Okay, punta na tayo. Sa Mobile Legends, of course, nakaset po siya sa Super FPS, Super lang po, and Ultra Graphics. Average po niya nung nilalaro natin, 60 to 70 FPS and 42 degrees Celsius. Hindi po nag-overheat. Not bad. Okay, nakatatlong games tayo dyan. Ito po yung average FPS niya. Yeah, 63 FPS. So, yeah,
Mataas na rin naman yan. Although sayang yung 120 FPS, hindi niya na gamit. And of course, nakita natin dito yung graph para makita nyo. May konti tayong akyat, saglit lang ng mga akyat. Umakyat lang sa kalagitnaan saglit. Umakyat ng at least 90 or 85 FPS. Dito lang sa gitna na banda. Pero the rest, mostly 60 FPS siya. So average, 63 FPS sa Mobile Legends. Sa Call of Duty Mobile naman, sinet natin siya sa high graphics and max FPS. Minax naman natin siya. Nag-average naman siya rito sa 50 to 60 FPS as you can see dyan. Smooth naman siya kahit paano. Ang temperature, 39 to 40 degrees Celsius lang. So, very good din siya dito. Hindi siya nag-overheat agad. Okay, so solid. And to show you, average FPS niya is ito, 49 FPS. So, not bad. Pero again, sayang na naman yung 120 Hz screen refresh rate niya. Hindi niya ma-max out yon. And of course, ito po yung graph. Kung in case na curious kayo, 60 siya dapat most of the time. Kaso may mga dip siya dito. And then, akyat ulit. So, may instability pa. Siguro, baka mag-improve pa to in the future. But hindi ako masyadong umaasa na mataas dito. Si Xiaomi at Poco, alam niyo naman, pagdating sa update, medyo unreliable. So, yun. 49 FPS. May stability naman, pero may mga dip din tayo nakikita rito. Alright, ngayon lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sinet natin siya sa HDR and Ultra FPS. Okay, so nung nilalaro na natin, nag-average lang siya around 35 to 50 FPS. Actually, playful yung playful yung kanyang FPS for some reason. Nakikita nyo naman dyan yung laro natin. Pero in fairness naman sa temperature, 37 degrees Celsius. So, wala tayong na-encounter dito na overheating. And to show you, ito naman po yung average niya. So, sabi ko niya 35, no? Yeah. Bumababa kasi siya for some reason. Minsan, susulya pa ako ng 35. And then, nag-average nga siya actually sa 38 FPS. And in fairness naman, stable siya ng below 40. Wala namang malalim na dip dito sa kanyang graph. Okay? So, yeah, that's it. Yun yung the best niya na mabibigay na performance sa PUBG Mobile. But, again, goods yung kanyang thermal. So, not bad sa thermal. Yan. Akit na tayo ngayon sa medyo mabigat-bigat. Sa Genshin Impact. So, unang-una, sinet ko siya sa lowest muna. Yes, sinet ko rin siya sa medium later. Pero ito po yung lowest. Lowest settings pero set sa 60 FPS kasi baka kaya niya naman tumaas more than 30 FPS since we are using the lowest settings sa graphics. In fairness naman, nag-a-average siya ng 45 to 50 FPS at ang temperature 40 degrees Celsius. That's around 30 minutes na gameplay. Since sabi ko, mababa naman ang temperature, why not switch to medium graphics? And so we did. And 60 FPS pa rin of course ang FPS na sinet natin. In fairness, nag-average siya ng 42 degrees Celsius. Tumaas! 42 degrees Celsius yung temperature at yung FPS medyo bumaba naman ng konti. 35 to 45 FPS yung average. Yes, nagdidip siya around 35. So, to show you, ito naman po yung kanyang average FPS. 40. Nag-average siya sa 40 and the graph, so pataas siya sa una, yun nga, nagsi-60 naman siya kahit paano. And then, the more na naglalaro tayo, bumababa na siya na bumababa to 40 and below, even below 40 dito sa dulo. Bumaba siya sa guhit eh. So, basically, nag-below siya 40. So, that is why 60 and then going there, nakakuha tayo ng average of 40 FPS. Not bad actually overall. At least hindi siya talaga bumaba ng 30 FPS. So that's the Genshin Impact. Sa high FPS naman tayo which is the Farlight. By default, nakaset po siya sa balance. Okay? Ginawa natin yon. Pero sa FPS, of course, set siya sa extreme. Okay. Ito ngayon ang resulta ng test natin. Average po niya na temperature, 42 degrees Celsius. Medyo umakyat na, no? So, pero hindi pa rin overheating, which is a good sign. That's almost 30 minutes na gameplay. Around 25 minutes yata. And the average FPS, around 60 to 90 FPS. So, medyo all over the place po. Jumping. 60, tapos 90, minsan 70, 80. May mga times na parang napansin ko nag-100 siya saglit. But, yeah, all over the place. Hindi po stable. So, ito po naman yung actual na record ni TacoStats. 74 FPS yung average. So, like I said, 60 to 90. Pero nag-average siya sa 74. And the graph, yes. Like I said, all over the place. Look, aakit siya ng 120, 110, then babagsak ulit, babalik sa 60. Yeah, that's all over the place talaga. Still, okay pa rin naman. At least, walang malalang dip talaga. Most of the time, talagang stable naman siya dito sa area na to. Sa pinakamababa niya na yung 60. At least, most of the time. So, yan po yung kanyang average. So, overall, okay siya actually. Nakakapaglaro tayo. Not the best settings out there, pero at least may stability siya at thermal na maaasahan. Hindi agad nag-overheating.
Okay, sa verdict na tayo. Sa verdict, ang ganda po ng kanyang display. Above average yung battery. Mobile data, not bad. Not the best, pero good na. Very good na rin. Camera, 4K at 30 fps niya. Meron ng OIS. Stable na. And social media ready na rin yung mga pictures. Selfie camera lang medyo bitin ng konti kasi 1080p at 60 lang. Pero not bad na rin naman sa overall details and quality. Pero yun nga, bitin nga sa selfie camera. But sa rear camera, okay na okay. Plus yung mic, in fairness, malinaw, no? Nalilinawan ako sa mic niya kahit paano. So, good for vlogging na rin naman ito. So, overall, I think, sulit na rin. Not super sulit, pero sulit na to sa akin. Kasi, na-check niya naman lahat ng boxes eh. Although sa performance, medyo bitin lang yung total graphic settings and FPS settings. But, the thermal management, hindi na masama. Okay? Not the best thermal management, pero okay na okay. Ang pinakamataas na nakuha na natin, 42 degrees Celsius eh. Sa ibang games, sa PUBG Mobile and even sa Call of Duty Mobile, nasa 39 lang to 40 degrees Celsius. So, thermal, good. Okay, I think above average good pa nga eh. So, para sa akin, sulit na to. And if bibili po kayo, I would recommend go for the 512GB para mas sulit talaga yung storage. But, kung hanggang 256GB storage lang naman, okay lang din. Kasi sa 512GB, meron kayong 12GB totoong RAM. Not extended RAM. Di po natin dinidiscuss dito mga virtual RAM eh. Ayokong i-consider niyan as totoong physical RAM. No. Kaya hindi ko siya masyadong dinidiscuss dito. 12GB RAM, totoong RAM po yan. Physical RAM. Alright? So, para sa akin, goods. And of course, wala naman akong pagagamitan nito. Meron naman akong gaming phone dito na Red Magic. So, this one, mabebenta po ito sa Facebook. Wala na po akong Shopee. Bakit di na po ako magbenta sa Shopee? Kasi ang taas ng kaltas nila doon. 1,000. Parang 1,500 yata. To 2,000 lugi ako eh. Sa Facebook page na lang po siguro kung gusto nyo. And pwede naman po through LBC. Yun nga lang, so shoulder nyo yung shipping fee. If in case na masyado malayo. Kung malapit lang, around dito sa Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Binyan, and even Los Baños, pwede na po meet up na lang. Meet up tayo. Anyway. So yun. This one, para sa akin, sulit. Pasado naman na siya. This is the Redmi Note 13 Pro 5G. Pasado po para sa akin. Solid, not bad. Pwede na, maaasahan. And that fingerprint sa ano, no? Okay, Yes. Hindi siya super bilis, pero 10 out of 10. Hindi pa ito pumapalya actually. So, very good sa fingerprint na under display. So, yun lang. I hope na gusto nyo yung ganitong style ng review. Medyo mahaba, pero I hope na naiintindihan nyo kung bakit mahaba. Kasi ine-explain ko talaga para hindi kasi lahat po techie. Alam po ang sinasabi ko, yung mga jargons about smartphone. Gusto ko maintindihan lang din ng mga baguhan na wala ding alam sa cellphone kung para saan yung features na sinasabi ko. That is why mahaba. And of course, huwag nyo na pong ipilit na iklian ko kasi sa libo-libo pong Pinoy at saka foreign na rin actually ng mga tech YouTuber, iisa na po yung style nila. Huwag nyo na po akong i-push doon na gayahin ko rin yun. So parang wala nang pinagkaiba, iisa na lang kami lahat, generic, diba? Hayaan nyo na lang ako na maging ganito, detalyado, kasi para sa akin, meron pa rin namang nanonood at gusto yung ganon, yung ine-explain sa kanila kung para saan at hanggang saan yung specs ng smartphones. Hindi yung binabasa lang po sa box or sa website ni GSM Arena. Hindi po tayo ganon dito. Test and explain kung para saan at hanggang saan. Yun lang. I hope consider nyo pa rin na mag-subscribe kahit ganito ang style ko. Boring, mahaba. Please consider subscribing, sharing, pa-share na lang din, and like. Iwan na lang din kayo hopefully ng like kung okay lang sa inyo. Hanggang doon lang. This is Scoutman. I'll talk to you again soon.